magandang hapon po sa bawat isa. Sasamantalahin po namin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po ng pag-ibig ng Diyos sa mabuting balita ng ating Panginoon. Huwag po kayo mag-alala sa hapong ito. Wala po kaming dalang relihiyon, wala po kaming dalang sikta, at lalo tigit po hindi po kami manghihingi ng pera. Kami rin po ay may pamasahe sa jeep na ito, kaya huwag po kayo mag-isip na kami po ay nanghingi ng pera. Ito po yung aming trabaho. Every time po na kami pumupunta ng gawain, lalo't kami po ay nagpo-commute, hindi po namin sinasayang ang pagkakataon na makapagbahagi po ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang salita po ng Diyos sa hapong ito ay ating pong makikita sa John 3:16. Ito po ang puso ng Biblia, na ito po ang dahilan sa hapong ito kung bakit handa po kaming magbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos sa John 3:16. Tabilan daw po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kaysa isang anak, upang ang sino man sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have eternal life. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata, wag lang po ang driver, baka saan po tayo mapunta. Dakila at mapagpala po namin Diyos, salamat sa hapong itong Panginoon, sa isang pribilehiyo at pagkakataon, Panginoon Lord, na makapagbahagi ng iyong mabuting balita sa jeep na ito, O Diyos. I pray, Father God, ingatan mo Lord ang aming sasakyan, lalo tigit ang driver, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maging driver ng sasakyang ito. Ganon din, Ama, alat ng pasahero sa hapong ito, Lord, pagpalain mo kanilang mga buhay, maging yung banal na salita, O God, ay mamutawi sa kanilang mga puso at kaisipan. Salamat, O Diyos, sa iyo ang kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal at kaibigan ko sa Panginoon, mahal po kayo ng Diyos. At hindi po isang aksidente na nakasabay po namin kayo sa jeep na ito. Amen? Dahil ang totoo po noon ay magsasakyan po sana kami dahil may sasakyan naman. Ngunit subalit tatapwat, ang pag-ibig ng Diyos ang mamutawi sa amin. Kung kami po ay nagdala ng sasakyan, hindi po kami makapag-share ng salita ng Diyos. Bagamat mainit po, pinilit namin maglakad papunta po dyan sa sakayan para po may bahagi ang pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Ano po sabi ng talata ng Diyos sa ating binasa? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So bakit po tayo nag-aalala? Bakit tayo may mahal na araw? Bakit po tayo may Holy Week? Sapagkat mayroong isang Diyos na nagkatawan tao, bumaba sa lupa upang akuin, ariin, tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ngayong hapon, biyaya ng Diyos, kaya naming mag-sacrifice kahit mainit para lang po maibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Unang bagay po na ating titingnan, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. At ang amin pong magagawa para maibalik ang pag-ibig ng Diyos, ma-share po namin ang salita ng Diyos. Dahil totoo noon, ako po ay pangalawang buhay ko na. Dahil ako po ay isa sa nagkaroon ng COVID at 3 beses po ako nagka-COVID sa Mabuhay City. Hindi po ninyo lingid, hindi po lingid sa inyo na ang Mabuhay City during the time ng pandemic ay isa sa nilockdown. At marami pong namatay at isa po ako roon sa naging bahagi. Dahil ako po ang team leader ng panahon ng pandemic, yung nagbibigay po ng mga tulong bahay-bahay. At isa po ako sa nagka-COVID at dumating po sa point, unang COVID, bilang ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya rin. After po noon, nangako ko sa Lord, sabi ko, Lord, magre-resign ako kung ako ay yung bubuhayin. Ngunit nung ako po ay nakaligtas, nagtuloy ng trabaho, nagkaroon ulit ako ng COVID, pangatlong COVID, Delta variant. At ang sabi ng doktor, Pastor, within 3 to 4 days, if you not survive, you will die. Ikaw ang mamamatay. Nung pakaramdam ko po, nahabol na hininga na ako, umupo na ako sa tabi. Siyempre, inaalala ko po ang aking may bahay, ang aking anak at ang church. Sabi ko, Lord, kung nais mong kunin ang aking buhay, wala akong magagawa. Ngunit kung nais mo pa, Lord, na gamitin ang aking buhay, dugtungan mo, Panginoon, ako po'y magre-resign sa aking trabaho. Ako po isang engineer at yung Pure Gold Paliparan, isa po ako sa engineer job. 14 years po akong project manager, ngunit ang kapalit po, nag-resign ako sa trabaho, ito po yung aming trabaho. Mangaral ang salita ng Diyos, wala po itong bayad, libre po. At una higit sa lahat, pag nakakapakinig kasi tayo ng salita ng Diyos, naku, panibagong relihiyon.
Wala po kaming dalang relihiyon. Dahil una ko pong pangunawa, hindi po tayo maliligtas ng relihiyon. Wala po kaming dalang sikta. Ang dala po namin ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pagbabago ng buhay at ang buhay na walang hanggan. Pangalawa po natin titingnan, if you are die right now, are you ready? So ang pangalawang tanong po roon, una, inibig tayo ng Diyos kung bakit namatay si Jesus sa krus, nabayubay sa krus, ipinako sa krus, upang tubusin sa ating kasalanan. Pangalawa natin titingnan, ang tanong ay, bakit namatay si Jesus? Dahil ang pangalawang tanong, kung kukunin ng Diyos ang buhay mo, ligtas ka pa. Brother, nananakot ka ba? Hindi po ito naturalisa ng buhay ng tao. Marami pong natutulog, hindi nagigising. At higit sa lahat, marami nakaupo, inaatake sa puso, binabuhay ng buhay. Ang tanong, ating kaibigan, hindi po natin madadala ang pera sa hukay. Kaibigan, gwapo ka, pangit ka, kung datnan tayo ng kamatayan, hindi mo pwedeng sabihin, teka Lord, wag muna. Kaya ngayong hapon, narito kami, hindi po kayo alokin ng reliyon, narito kami upang sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. It's not too late na magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sandali lang daw po, may bata. Kaya ngayong hapon, bago tayo maghiwa-hiwalay sa jeep na ito, kaibigan, kinakausap ka ng Diyos. Mahal ka ni Jesus, marahil may problema ka sa hapong ito. Marahil may pinagdadaanan ka, marahil